So ito guys, personal opinion lang naman to bilang delivery rider sa loob ng 4 years. So yun guys, good morning. Deliver na naman tayo ng mga parcel natin. Actually araw-araw naman tayo nagde-deliver ng mga parcel guys. So minsan hindi tayo nakakapag-video, pasulpot-sulpot lang yung upload natin sa YouTube. Pero ganun pa man, pinipilit kong makapag-upload para at least hindi lang para kumita ng pera sa mga susunod na ano kung sakaling kikita man tayo. Pero meron tayong memories na babalikan kapag lumipas na yung panahon. Paalala natin, meron pa tayong mga ganitong activity nung mga kabataan natin. So ngayon magde-deliver ako ng parcel, konti lang yan. Oh. So nakasando lang tayo ngayon, wala tayong kilimit kasi dito lang yan sa looban guys. At kagandahan pa, dahil sa tagal ko na dito sa area na to, nasa ulo ko na yung mga bahay nila. Kasi hindi ko na sila tinatawagan kasi kabisado ko na nga yung bahay nila guys. So pupuntahan natin yung unang parcel na i-deliver natin yung dito sa loob ng Napocor Stockyard. So yung ano lang guys, ang maganda dito sa lugar na to, gustong gusto kong mag-deliver dito sa part ng lugar na to kasi napakalamig ng area. Kung nakikita niyo yan, oh, ang daming mga puno, 'di ba? Akala natin yung Puerto Princesa, yung sentro niya is puro building. Pero dito sa lugar na to, kung saan ako nagdi-deliver, napakamapuno. Ang lamig. Kahit mainit yung panahon, dito sa area na to malamig talaga. At pangit nga lang kasi medyo malubak yung daan. Doon talaga guys, tsaga-tsaga lang. Saka yung pagiging delivery rider guys, para may idea lang kayo. Hindi naman mahirap maging delivery rider pag nagtsaga ka talaga. Sa una mahirap at sa kahit anong trabaho naman, sa una talaga mahirap naman talaga. Pero pag tumagal ka na wala, kabisado mo na lahat ng gagawin mo. Alam mo na kung anong gagawin. Kaya mo nang pabilisin yung trabaho. Hindi katulad pag baguhan, talagang nangangapa ka pa yan eh. And normal yun sa kahit anong trabaho. Parcel niya. Aray, nalaglag. Lah. Ay, ito pala. Yung parcel niya guys. Ayos natin yung motor. Ito ka matumba. Tapo! Tapo! Chuchu! Tapo! Parcel mo. Oh, parcel mo. Oh. Mga gata, mga gata. Tapo! T109. Uy! Diyan ka pala? Diyan sa'yo, wala pa ako kadina. Oo. Sige. Nakaraan gipuntahan kita, wala ka doon? Aw. Galit yung mga aso. Wow guys, mahilig ako sa aso. Tsaka ano. Grabe. Ang ganda ng panahon, hindi mainit to. Aba. Galit ka. So, success guys. Tag 109 kasi yung parcel niya. Na-deliver naman natin. At sabag. So yun guys, meron kasing nagtanong may nag-comment kasi kung sabi niya, boss, nagagalit ba yung mga delivery rider pag may nagka-cancel ng parcel? So ito guys, personal opinion lang naman to bilang delivery rider sa loob ng 4 years. Depende sa sitwasyon guys. Ako personally, sabi ko sa maikling sagot, nagagalit din po talaga ako pag nakakancelan ako ng parcel. Pero depende po yun sa rason ng customer. Kasi may mga customer kasi guys na
madalas umorder ng parcel, pag dumating ka-cancel nila tapos yung dahilan walang pambayad. Kasi kami mga rider, meron kami mga quota na tinatawag, which is dapat ngayong araw na to maka 50 parcels kami, pang 51 meron na kaming incentive. Siyempre naghahabol din kami ng quota, at the same time naghahabol kami ng incentives na makuha para dagdag na sahod namin. So kung ganun lagi yung customer na lagi nagka-cancel ng parcel without valid reason, yung reason niya lang walang tao sa bahay nila, parang hindi siya ano tawag niyan, hindi siya responsableng buyer ng parcel, di ba? Sabihin nating buyer, sila yung bumibili. Pero may mga pagkakataon guys na nagpapakancel ng parcel kasi mga emergency, like nagkaroon ng emergency sa pamilya nila, nagamit yung pera, okay lang yun. May mga customer din ako guys na good customer ko talaga sila, tapos bigla sila nagpa-cancel ng parcel. Naiintindihan ko yun kasi good customer tapos bigla nagpa-cancel ng parcel, ibig sabihin may problema. Pero may mga customer talaga guys na parang tigas talaga ng ulo, o-order ng parcel tapos kakanselin nila. Laging ganun. Maraming mga mo-order ng parcel na ganun lagi. O-order, pag dumating cancel. Ang rason, walang pera. Ang rason, walang tao sa bahay, cancel na lang. 'Di ba? Ang pangit naman ng pakinggan. Pero kung sinasabi nila na nagka-emergency, may mga customer ako guys na kagaya niyan, yung nag-deliver ako ng food, dog food, 25 kilos yung bigat nun guys. Tapos pagdating ko sa bahay nila, pinakancel niya. So, kung iisipin mo, parang nakakainis. Pero nung sinabi sa akin yung dahilan bakit kinancel, kasi namatay na pala yung aso niya 3 days ago. So, siyempre, kakancel mo talaga. And bilang dog lover din, naintindihan ko yung sitwasyon niya. So, kinancel ko without nang maluwag sa loob ko. Okay lang yun. Valid reason yun. Di ba? So, yun. So, update lang ulit guys mamaya. So, deliver muna natin to pag nakubos na. Target natin matapos ng mga 2 PM. So, wag lang sana umulan kasi medyo makulimlim. Na tayo guys. So, dalawa yung parcel na ihatid natin. So, after natin dito sa may shop, merong isang parcel din dyan. So, ihatid din natin yun. Hindi mainit ngayon, no? Karne, oh.